Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy mo ngayon at ng person mo. Gamit itong mystical cards, alamin natin kung ano ang message sa iyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man ang edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Itong cards na ito ang nagsasabi na magkakaroon ng transformation sa buhay mo o renewal. Marami ka pang madidiskubre sa sarili mo na skills or talent na magagamit mo sa buhay mo. Tanggapin mo kung ano yung mga changes na nagaganap sa buhay mo. Nagkakaroon na ng purpose, balanse at saka kapayapaan yung journey na tinatahak mo. Lalo na kung i-apply mo yung changes sa buhay mo kung ano yung mga dapat nang baguhin or iwan. Meron ding malaking opportunity na darating sa buhay mo na kahit may mga person na hadlang or tutol dito, hindi ikaw yung makakalaban ng ibang tao, kundi ang kapalaran. Kung natatagalan ka sa pagdating ng swerte sa buhay mo, wala namang delay na nagaganap. Nasa tamang panahon. Unahin muna nating alamin ang cards mo. Two of Wands, Seven of Pentacles, Eight of Pentacles. Itong mga cards mo ay sumisimbolo ng pagtsatsaga at unti-unting paglago. Pabor itong mga cards na to para sa long-term na trabaho o negosyo. Ang magiging susi sa tagumpay mo ay yung pagpaplano at saka effort. At saka hindi kailangan ng pagmamadali kasi yung bawat gagawin mo ay kailangan ng proseso. Sa career o negosyo, nasa iyo na yung katangian para magkaroon ka ng successful na career o negosyo or maka-step forward. Pwedeng nakatapos ka kasi ng pag-aaral o kaya marami ka nang naging experience na magagamit mo. At saka yung effort mo sa career or negosyo ay aanihin mo na. Pero meron ka ulit sisimulan na challenge sa career or negosyo, pero isipin mong maigi na magiging matagumpay ka at masusunod mo kung ano yung plano para sa ikakatagumpay ng karir mo o negosyo. Para sa ilang single, yung person na nagugustuhan mo ay nagugustuhan ka na rin niya. Kaya lang nakadalawang cards ka na hindi mo masyadong mabibigyan ng oras or pansin itong potential person na kahit gusto mo siya. Masuunahin ng ilang Pisces na single ang dreams at opportunities. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, walang oras yung person mo sa relationship nyo, kaya ikaw mismo yung pumupunta sa trabaho niya o gumagawa ka ng paraan na para magkaroon ng koneksyon sa kanya na maipagpapatuloy mo pa rin ang relasyon nyo. Ang iba naman ay ginagawan mo ng baon yung person mo o kaya nagme-message or tumatawag ka sa kanya. At kapag meron kayong oras ng person mo, hindi mo pinapakawalan yung pagkakataon. Meron mang boundaries
pero ginagawa mo pa rin masaya ang relasyon nyo ng person mo. Ito naman yung cards ng person mo. Chariot, Queen of Swords, Ten of Pentacles. Itong person mo, sinusolve niya yung mga problems niya or problems nyo sa alam niyang makatwiran na pamamaraan. Para ang magiging resulta ay yung inaasahan or merong matututunan. At kailangan ng clarity sa bawat desisyon na gagawin kasi ito yung magdadala ng material success sa person mo. Pagdating sa financial, merong increase. Hindi lang patungkol sa sweldo mo, kundi may mga unexpected na darating. At saka pwedeng person mo ito or family member or kaibigan or katrabaho na magtuturo sa'yo kung paano palalaguin yung financial na meron ka or paano i-handle ito. Kung meron kang negosyo or nagsisimula ka nito, ay meron itong magandang resulta. Mag-grow ang investment at saka savings. Meron din kasing ilang Pisces na maganda yung trabaho mo kaya may malaki ang kita. Para naman sa relationship, kahit na merong person na nakikialam sa relasyon nyo ng person mo, ang final decision ay sa inyo pa ring dalawa. Gawin nyo lang guide kung ano yung sinasabi ng person, family member man siya, kaibigan, or kakilala. At saka may ilan na nasa relationship na LDR ang relasyon nyo ng person mo. At kahit merong mga issue, ay yung relasyon nyo na pagpapatuloy nyo pa rin ng maayos. Ang ilang single, yung person na kinikilala mo ay nasa ibang lugar or ibang bansa. May kaya yung person na makakapag-solve sa financial problems mo or pangangailangan. The Hierophant in reverse, Three of Wands in reverse, The Magician. Ito naman yung cards para sa relasyon nyo. Binibigyan ng advice ng mga cards na ito, ikaw at ang person mo na kailangan ng reflection para sa mga bagong sisimulan. Kung matatakot sa pagbabagong mangyayari sa buhay, ito yung magpapaparalyze sa iyo. Kahit na mahirap ang pinagdaraanan nyo ng person mo or pinagdaraanan mo, ay maging kalma. At suriing maigi yung mga priorities. Kailangan mo ring mag-pause kung kinakailangan para maitama kung ano yung direksyon na nararapat mong tahakin. Para sa mga single or nasa relationship, huwag ipipilit yung sitwasyon na mainit yung ulo mo or wala ka sa mood. Hindi magiging maganda yung ending. At para sa ilan na nasa relationship, kailangan ng effort at understanding para ma-solve yung mga kailangan harapin na problema. Posibleng ang ilan nagkaroon ng third person sa relationship at walang lakas ng loob yung person na aminin. Kaya walang pag-amin kasi hindi rin siya sigurado dun sa third person. At hindi rin niya maamin dun sa third person kung ano yung patutunguhan ng ginawa niyang desisyon. Ang ilang single, habang unti-unti mong kinikilala yung potential person, nakikita mo na magkaiba kayo ng mindset or goals. Pwedeng nag-iisip ka muna or dumidistansya ka talaga dun sa potential person. Tinitingnan mo kasi kung meron bang pagbabago sa decision mo or nararamdaman. Itong The Empress.
Final card ito na ready ka na harapin kung ano man yung mga challenges na dumarating sa relasyon nyo ng person mo. Kahit na nasasaktan ka or nasabi mo yung gusto mong sabihin sa person mo, ang hangad mo pa rin ay yung maging payapa at nasa tama ang relasyon mo or ang buhay mo. At saka pinapakita sa card na ito na hindi ka naman nagsasakripisyo para sa sarili mo, kundi sa mga tao na sa paligid mo or mga anak. Ano man ang gender mo, walang magiging hadlang. Hindi mo hahayaan na may hahadlang sa mga plinano mo. Pangangalagaan mo ang career or negosyo or ang relasyon na binuo mo. Para sa ilan na nagbabalak na magkaroon na ng baby, hindi ito yung magandang panahon. At ang ilan na may problem sa health, i-priority mo muna yung sarili mo. Pinapakita kasi sa mga cards na kailangan i-reduce mo yung stress at saka yung pagiging impatient o yung pagiging magagalitin para mag-i-improve yung kalusugan mo at maging stable na ito. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita yung feelings mo. Pwedeng ikaw ito ang person mo na merong pagdududa sa koneksyon o relasyon nyo. Kasi LDR ang koneksyon nyo ng person mo. Ang iba naman ay nakukutuban mo na may something. Pero kahit ganito yung relationship nyo ng person mo, ang person mo, nagtatalo man kayo, yung pagmamahal niya sa'yo ay nananatili. Pero meron siya mga issue na hindi sinasabi sa iyo na kailangan niya na talagang sabihin para magkaroon ng solusyon. Habang tumatagal, mas lalong nahihirapan siya. Ano man yung naiisip ng person mo, hindi niya kailangan ikumpara ang sarili niya or ang love life niya sa iba. Kasi siya lang naman ang makakaalam nito kung ano yung perfect at saka pwede niyang matagalan na relasyon. At soon, itong person mo, magkakaroon na ng clarity at saka lakas ng loob kung ano yung mga inaalala niya sa buhay, yung mga sitwasyon na hindi niya nasasabi sa iyo. Kasi nga hindi kayo magkasama or hindi niya masabi ng harapan. At kapag nalaman mo kung ano yung situation niya, yung panlilin lang sa financial o kaya panlilin lang sa relasyon, ikaw naman yung makakaranas ng hindi pagkatulog o sobrang iisipin kung ano ba yung right decision. Kahit na nakakaramdam ka ng kalungkutan sa relasyon nyo ng person mo, itong person mo, ang pipiliin niya ay yung maging payapa ang relasyon nyo. Kakausapin kanya ng masinsinan kahit nagkakagulo kayo. Kasi may ilan na hindi naman nag-give up ang person mo sa relasyon nyo. At dahil sa sitwasyon na naranasan nyo ng person mo, meron ng pagbabagong magaganap sa buhay nyo. Pwedeng pareho nyo itong o sabay nyong tahakin o magkanya-kanya. Yung nangyaring experience sa relasyon nyo ng person mo ang nagpabago sa'yo o nagpamature. May mga bagong kaisipan na at saka kung ano yung mga gusto mo para sa relasyon nyo at ganun din sa person mo. At saka napapansin ko sa mga cards na kahit na gusto mo yung nangyayari sa karir mo o negosyo, yung relasyon mo or connection sa person ay hindi mo binibitawan. Sagittarius, Virgo, Cancer, Scorpio, Libra. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito.
Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Thank you nga pala at saka ingat kayo palagi. Pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa Like a Tarot readings. FDJ PVS WGO ZR